Hello, ako po si Paterno S. Makel, ang inyong religion reporter. Ang nasa likod natin ngayon ay ang foundation house ng Trinitarian Order dito sa Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa Merville, Parañaque at papasukin natin itong kanilang bahay para mas makilala natin sila. Okay, kita nyo ha, para sa mga taga rito, may misa sila 8 a.m. Monday to Sunday, bukas para sa lahat. So, tara, itutour tayo dito ng kaibigan nating pare dito, si Father Alan Gastardo. So, ito si Father Alan Gastardo ng Trinitarian Hello, Order. welcome. Father, ilang taon ka na pong pare dito sa Trinitarians? So ako po ay pare for 1 year and couple of months. Nakalimutan ko na, but I was ordained June 1st, 2004 sa Surigao. Anong probinsya mo, Father? Surigao del Norte Sa po. Surigao del Norte. Yeah. So, sa mga taga Surigao dyan, ito ang tubong Surigao Yes, del po. Norte, Yes. si Father Alan Gastardo. Ilang taong ka na, Father? 36 po. 36 years old. At ngayon, papasukin natin yung kanilang bahay dahil sa pagtingin natin sa kanilang bahay, marami tayong matutuklasan din tungkol sa kanilang order. So, Father, Pasok po. thank you. So, ito. Tara. Pasok tayo dito sa bahay ng Trinitarians. Okay. Magpasok mo, ito yung bubungad sa'yo dito eh. Ano ba ito, Father? Ito po yung mga relics of different saints, no, ng mga klase-klaseng santo. Ginagamit din po namin yung iba dito for bringing awareness about religious persecution locally and around the world. So meron po kaming exhibit of martyrs naman ng mga relics na ginaganap namin. So nag-start kami sa parish, malapit sa parish, to promote awareness ng Christian persecution. Dahil itong Trinitarian Order, yung kanilang charism, yung nagpapa-unique sa kanila, Yes. ay yung kanilang pagtulong sa mga persecuted Christians. Tama ba, Father? Yes po, yes. So, Ang buong pangalan ninyo ay? yung buong pangalan po namin ay Order of the Most Holy Trinity and of the Captives. So mahaba po siya. End of the Captives. And of the Captives kasi very specific yung in relation sa pagra-ransom namin ng mga captives before in the Middle Ages, because we were founded 1193 and approved 1198. So that time may mga Kristiyano na naging mga bihag din. So kami ay nagko-collect ng pera to ransom them, yun, para aming masagip ganun, at mabalik sa kanilang mga pamilya. So itong inyong damit, diba? Parang nasa Oo, Middle Ages, oo. no? May cross. May cross. na malaki. Hindi po kami crusader. Pero that time, the time of crusade din kami na found, no? But we were not founded to fight, or take arms. But we were founded to help ransom Christians from being captives. At sinasabi nyo, Father, na itong mga relics nyo dito ay mga example ng Yes, mga santo na nagprotekta sa mga Yes. Kristiyano. Tama po ba? Yeah, these Bigyan are nyo- examples ng Yeah. mga tao na in their expression of faith with the Lord, with our Lord Jesus Christ, that they have given their life as a witness that there is possibility of being heroes of the faith, na binigay nila yung buhay nila as witness of Christ to the Sino pong world. mga sikat po dito? So na, merong dito si Maximilian Kolbe, of course. Meron dito tapos ang iba mga blessed. Of course yung mga din namin, mga sarili naming mga saints din, no? Nandito sila, ito yung nasa gitna. Marami sila maliliit, hindi natin mabasa. At mga parte ito ng kanilang mga katawan, Mga di ba? katawan, first class relic po First sila. class relic. We have also, I think, Saint Teresa of the Child Jesus, although hindi siya martyr of faith, but meron din tayo for devotional purposes also. Talaga, ito yung sasalubong sa inyo dito, Yeah, no? so actually mga friends namin na bumibisita, anyone that comes in our house, nasa-surprise sila because this is the first time that they've seen like this, a lot of relics na dito agad-agad papasok at mag-greet. I was like, welcome. Yung mga santo agad mag-welcome sa inyo. Actually, pagpasok ko pa lang kanina, nung unang pumasok ako,
napakurus ako eh. Kasi nandito agad yung mga relics, no? Sige, Father. So as we go in, ito naman si one of the gospel writers naman. Alright. Tapos pupunta tayo doon sa aming Holy Redeemer. Oo, pero Ito may pakita mga natin ano to eh, itong so- mga imahen dito, no? Ito si Mary. Anong Mary po ito, Father? One of the depictions no? of the Blessed Mother. Meron ding malaki dito na parang Nazareno, no, Father? Nazareno, oo. Sino po ba siya? Hayaan niyo po kung i-introduce yung aming actually yung pangalan din nito ay Jesus of Nazareth, no? Ito po ay isang image ng Jesus Nazareno sa Espanya originally. At ang nito, yung history nito ay noong 1682 ay ni-ransom po siya, yung image nito, a replica ng image nito sa Spain, doon sa Morocco. So yung may mga brothers na Trinitarian, actually yung unang nagpagawa ng image ay mga Capuchin Fathers. Tapos yung sa Morocco ay na-siege sila. So yung isang lugar ay isang kastilyo ay nasakop ng mga Moro. So yung nangyari ay lahat ng mga bagay na nandoon ay kinuha ng mga Moro. Tumakas yung mga nag-defend sa castle. So yung nangyari ay dinala ng mga Moro yung imahe ng Jesus Nazareno na kautibo na hinatak nila sa daanan. At nakita yon ng mga Trinitarian na mga brothers namin, no, noong 1682 na naghahatak yung mga Moro at sinasabi ng mga Moro na ito yung Diyos ng mga Kristiyano, hatakin natin to. So yung nangyari ay sabi ng mga kasama naming mga pare na Trinitaryo na amin sila we will ransom it. Ibig sabihin babayaran namin kung anong halaga ang katapat ng imahe. So yung imahe po ay purong kahoy na mabigat. So yung doon ay yun nga, pumunta sila sa isang sultan at para timbangin yung imahe. At nangyari nga ay mas gumaan pa. Instead na malaki sana kasi mabigat nga, kahoy, purong kahoy. Pero hindi siya wala palang binayad yung kasi mas gumaan siya. At kaya nakuha nila ng libre. So sinasabi ng mga Espanyol doon na binayaran mismo ni Jesus ang kanyang pagka-ransom niya, no? Na walang binayad yung mga brothers na makuha yung imahe kasi gumaan siya. So yun yung pinakaunang milagro talaga na nangyari doon sa imahe, sa istorya ng imahe. At yun dinala nila pabalik sa Espanya. At ngayon, ang imaheng pong ito ay nasa Medina Cheli sa Madrid po, no? May shrine po siya doon sa Madrid. At every Holy Week po, I think every Tuesday ng Holy Week may procession po ito. Ang malaking binibisita po yung original na imahe doon sa Madrid ng maraming daang-daang deboto. Tulad po dito sa ating 'di ba sa Quiapo, na maraming milagrong nangyari. Ganon din po doon sa Espanya, sa Madrid, na maraming milagro ding nangyari doon sa Medina Cheli dahil sa imaheng yun. May medyo kamag-anak o kaugnay po ba ito ng Nazareno? Yung pangalan ay magkaugnay po. So yun. Pero I think yung history ay magkaiba yung history nila. Pero medyo magkamukha Pero sila. medyo magkamukha sila. And bilang Pilipino, anong nararamdaman nyo doon pag nakikita nyo itong imahe na ito? Yung bilang Pilipino, kasi celebrate lang na natin po ng yung sa Nazareno sa Quiapo. May connection para sa akin, may connection din ako lalo na dito nasa bahay, no. Sabi ko nga, ay si Jesus Nazareno, no, ang Nazareno na sineselebrate ng mga Pinoy, nakikita ko rin mayroon din dito sa bahay. May connection din para sa akin, no, na nandito si Jesus naman bilang isang kautibo na reskatado. At ito yung inyong emblem, di ba? Opo, no, bawat sa gisag ng mga Trinitarians. Bawat mga taong nasagip namin po ay tao o bagay o mga imahe ay nilalagyan po namin ng sagisag ng itong Trinitarian Red and Blue. Ibig sabihin, you are redeemed. Ikaw ay nasagip na. Ikaw ay nabalik na sa piling ng Panginoon.
So yun yung ano po. Wow, very rich. Oh. So, ang official name po ng imahen ay Holy Redeemer po. Holy Redeemer. So, ang Holy Redeemer, nandito sa Trinitarian. Trinitarian House. Ito po yung pinakaunang imahe dito sa Pilipinas ng community. Thank you, Father. Sige po. At papasukin naman natin yung kanilang Chapel naman tayo. kapilya. Yung kapilya ng Trinitarians dito sa Parañaque. At mapalad tayo na nandito si Father Alan para dalhin tayo dito sa kapilya. So ito, napakaganda ng kanilang chapel. Papakita ko lang sa inyo. Ito. So nandito tayo ngayon sa loob ng kapilya ng mga Trinitarians dito sa Parañaque. Sige, Father, sino po ba siya? So, ito po naman yung aming imahe na si Our Lady of Good Remedy naman, no? Isa din po itong matandang imahe, no? O depiksyon ng Mama Mary sa amin. Kasi para sa amin, si Mama Mary ay for many centuries already has been helping us, no? Ang tagal na niya po kaming tinutulungan para maano namin yung mission namin sa pag-ransom ng mga captives. Yung imaheng ito, kung napapansin niyo po, ay meron ding may maliting cross, no? Red and blue cross. Yun. So yun, nakikita nyo, red and blue cross sa gitna. Tapos yung may baby Jesus. Tapos ito, kung napapansin nyo, may hawak na pera si Mama Mary. Pouch. Actually, pouch po siya. Ito, may pouch, no? At ang laman niya ay mga Tunay na coins ito, no? Coins, opo, 25 centimos. Opo. So yung istorya po nito noong 1202 po, si Saint John de Mata, yung founder po ng Trinitarians, ay nawala na ng pera, naubusan ng pera para sumagsagip ng ng mga Kristiyanong nabihag. Kaya nagdasal po siya kay Mama Mary, sabi niya sa Inang Maria na tulungan siya na makapagpatuloy sa kanyang mission kasi hindi madali po yung pagdaransom ng mga captives, no? Kailangan may involved na pera. So yung nagdasal siya kay Mama Mary at si Mama Mary po ay nagpakita sa kanya. At ito po yun si Our Lady of Good Remedy. Yun yung pinangalan po ni Saint John de Mata kay Mama Mary, Our Lady of Good Remedy. Sa kanyang apparition kay Saint John, ay nagbigay po siya ng pouch ng pera para magpatuloy po sa misyon ng pagsasagip ng mga bihag ng mga Kristiyano. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin namin siyang ini-invoke as Our Lady of Good Remedy. Sa mga financial needs, yun, pag may mga pangangailangan, maganda po yung salitang remedy kasi lahat ng mga pangangailangan natin na ating kinakaharap, ikaw may financial needs, nahihirapan ngayon sa iyong mga sa pera, o may mga spiritual needs ka rin or psychological needs, yung asking the intercession of Our Lady of Good Remedy to give you remedy in whatever you are facing and struggling right now in your life. So mahalaga po ito po yung namin sa Our Lady. Sa Tagalog po ay pinangalanan Buen Remedio. ang pangalan niya po ay Ina ng Buen Remedio. Tanggalin natin. Father, meron ng may Good Remedy din, Our Lady of Good Remedy. Saan nga po ba sa Pilipinas? Sa Pilipinas din po, may Remedies Parish na, no? Kung naalala nyo po, meron sa Malate yung Our Lady of Remedies Parish. Recently, nung kapistahan din nila, no? One of the 9-day novena masses, nag-celebrate po tayo doon. Ako po ay nakapag-celebrate ng mass doon para lang magkaroon ng connection yung historia nila at saka yung aming Our Lady of Good Remedy kasi tinitrace po nila yung history ng Our Lady of Good Remedy sa Our Lady of Good Remedies ng mga Trinitarian. At na-explain ko nga po yung connection nila na ito ay tungkol sa pagsasagip at pagiging ina ng remedios na ni Mama Mary sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, at maliban din doon po, minsan ako po nung kamakailan lang, ako napunta po sa Pampanga. Di ba yung main patroness din nila po ay Remedies din. Sabi nga po ni Bishop, ay hindi namin alam kung saan nanggaling yung history ng Remedies, yung title ng Remedies.
At in God's providence talaga at ang galing talaga ni Mama Mary, no, gumagalaw talaga siya, then tumutulong sa amin. Sabi ko, Bishop, sa amin po galing yung remedies na title po, at ito po yung totoong history nito. At natuwa po sila, Bishop, kasi sabi nila, ay, yun pala talaga yung dahilan kung saan galing yung Our Lady of Good Remedies na title. So, sa buong mundo, malaki na po yung devotion ng Our Lady of Good Remedies. So ano-ano pong mga problema yung pwedeng ilapit kay ina ng Buen Remedyo? Oo, most especially yung, as I said, di ba, pouch siya, so may financial needs. Kung nahihirap, lahat naman tayo may needs of money, no? Kung medyo nagigipit tayo sa right now sa pera, we can ask for her intercession na tulungan tayo to find remedy in our financial needs. Tapos yung mga nahihirapan din sa problema, maraming problema. Spiritual din, nahihirapan sa spiritually. Sa sakit, yes. Kasi remedies din siya. So physically, ganun din siya. You ask for intercession and healing kay Mama Mary, Our Lady of Good Remedies po. Sige, Father, thank you. And ang ina ng Buen Remedyo, Lady of Good Remedies. So, ito yung iba pang mga bahagi ng kanilang chapel. Dahil sila'y Trinitarian order, ito, nakikita natin ang imahe ng Blessed Trinity dito sa likod natin. At ito yata ang... Ito po ay isang depiction po ng isang Ukrainian artist po na actually hindi siya talaga artist but nag-venture out lang siya na mag-paint din. So pinaint niya si Saint John de Matha. Ito po yung depiction niya of Saint John de Matha, yung founder ng Trinitarians. De Matha. De Matha. At ano po kanyang nationality? Anong Isang French man naman po si Saint John de Matha. At ito, may hawak siyang posas. At ito yung rules of the Rules order. Rules of the order. At ano po yung setting nito? Bale, ito yung sibi anahaw. May so native plant ng Tapos ito mga sari-saring groups of native ng Philippines, members of that. Parang isang journey pag ganon. Tapos kung napapansin niyo po sa may taas po, doon sa may hindi ko alam kung meron kayong nakikita parang bayanihan ng mga tao, ng mga silhouette na nagbabayanihan doon. 'Di ba very strong sa ating mga Filipino yung bayanihan. Which is also a sign of communion. As Trinitarians, we promote the community, the union, the unity. So yun yung din na dinidepict din niya yung communion. So yung bayanihan is an expression of communion. Father, yung mga santo, 'di ba, merong kumbaga quote-unquote specialty o patron sila ng ganito, patron ng ganyan. Ano siya ay kung kailan pinaka best lumapit para sa tulong kay Saint John de Matha? Yung the best, hindi naman, wala namang isang specific na mga gano'n, pero yung the best na is yung kung yung moments na wala ka, parang feeling mo you are a prisoner in captive, yung parang sabihin nating nalalagay ka sa mga situation na kung saan ay wala kang alam, para kang nakagapos, nakapreso. So yun yung you ask for intercession, or yung mga those who have relatives who had been na may mga preso na mga relatives, pwede din nilang ma-ask yung intercession ni for guidance and enlightenment. In-align ba, Father, ano bang buhay niya? Like if you were to summarize his life, ano bang nangyari sa kanya? Si Saint John de Matha po, at the very beginning, he's very concerned, he's a very practical person, concerned of liberating the soul. Yun yung talaga niya, na maano yung mga tao, na maligtas yung mga tao. Martyr po ba siya? Hindi po siya naging martyr kasi he died naturally naman. Okay, so po pwedeng i-research ng mga viewers natin si Saint John de Matha. Sige, Father. So, kung baka merong mga nanonood sa atin na interesado dito sa inyong order, lipat lang tayo para makita naman nila yung ibang bahagi nitong
maganda yung chapel. Sige, Father, dito tayo. So, Father, sigurado ako may mga nanonood sa atin na baka interesado tungkol sa inyong order. Feel free to invite them and speak directly to the camera. Yeah, hello. If there is any one of you who is interested or parang na-curious lang, sino ba itong mga Trinitarians na to? Welcome po kayo mag-visit sa amin. Just email us or send message sa aming Facebook account. So, Holy Trinity Fathers, we have daily mass online also. So you can see us. Then send us a message, Father, is it okay if I can visit you in the house and just experience the life of the brothers? Then we will respond to you immediately. Then we will invite you once a month. We have a once a month vocation visit just to experience a life that we live here in Merville, Parañaque. So yun. But we for us also, because we are new here sa Philippines, no, yung mga tinatanggap po namin kinikater namin are young professionals. So most of our brothers who are here and who are in formation are young professionals. They have worked and then they decided, maybe religious life is a possible life for them, so they join us, and they're here they are continuing their formation. Father Alan, in a word, how would you describe your own personal life living here? Community. Yun yung is community. Yun yung nakapag-attract din sa akin, no? Living in the community that I can express and share myself and my gifts to the community in glorifying the Holy Trinity. So kahit ano naman yung ginagawa namin within the community, we try to glorify the most Holy Trinity. So yun yung po, community, union, unity, lahat na po yung na connection doon sa community. So, all right. Thank you very much, Father Alan. Si Father Alan Gastardo ng Surigao del Norte at ngayon membro rin ng Trinitarian Order. Ako po, si Pater Noes Maquel, ang inyong religion reporter. Hanggang sa muli, kita-kits! Kita-kits. Bye-bye. Salamat. Thank Bye-bye. you. Ingat Bye-bye. kayong lahat po. God bless.